Kung gusto mong magpa-shine ng sapatos, pumunta lang sa mga bangketa kung saan naghihintay ang Shoe Shine Boys. Noon yon, dahil mula raw nung nagkaroon sa mga pamilihan ng DIY o do-it-yourself shoe shine, nawalan na rin ng kintab ang trabahong ito. Pero dito sa Baguio, meron pa ring mga nag-aalok nito, ang tradisyonal na pagpapakintab ng sapatos. Shine, shine, shine. Sapatos. Ang leader ng Shoe Shine Boys dito, si Edwin. Kasi itong grupo namin na ito, matagal na kaming magkakasama dito. Noon, nahuhuli kami rito na mga shine boy. Kaso nakipag-usap kami sa may namumuno ng park. Kahit bigyan nila kami ng space na pag-shine namin, ito ang binigyan nilang shine area namin dito sa Malcolm Square. Ang kanilang armas, jobos, 2 klase ng brush, at biton. Ang mga ito ang pang-shine ng sapatos. Sa sementadong upuan na ito, pinapaupo nila ang kanilang customers at ang nagsisilbi nilang salumpwet, lumang lalagyan ng biskwit. 10 minuto lang, shine bright like a diamond ang iyong sapatos sa halagang 60 pesos. Sa mga baon ng mga anak ko, papuntang school, dito ko naman kinukuha eh. Misis ko, wala namang trabaho eh. Kaya dito lang ako sa Shine kumukuha ng kinabubuhay namin sa araw-araw. Sa lamig ng klima sa Baguio, ang mga tao rito mahilig sa leather, boots man o jacket pa. Naka 14 years na ako, dito na ako. Maganda hanggang ngayon. Ang pag-shoe shine, singtanda pa raw ng panahon ng mga Amerikano dito sa City of Pine. Marami raw kasing mga sundalong nakadestino rito noon. Mga sundalong nakabota. Kaya maya't maya, kailangan nila ang mga itong ipa-shine. Mga nagbabakasyon sundalo, doon sila tumatambay, siyempre sa mga establishment, at nandun din yung mga shoe shine boys. Sa bowling alley namang ito, dito sa Pampanga, tatagpuan ang isang racket na bibihira na ngayon. Ang mga mano-manong nag-aayos ng duck pins. Kapansin-pansin kung saan inilalagay ang mga pin. Parang may mga paang nakatago. Mga paanga ng mga nakatokang magtayo at mag-alis ng mga natumbang bowling pins. Ito po ang pwesto namin lagi. Kumita nakaupo kaming ganyan, sumisilip kaming ganyan para makita namin yung paparating na bola. Ito po yung net na nagsisilbing protection namin dito para pag may tumatalsik na pin, dito tatama at babagsak na lang dito. Kwento ni Rod, kadalasang umaabot ng 4 na oras ang kanilang pagtambay sa likod ng mga bowling alley. At dahil hindi aircon ang lugar, ang mga tigabantay rito laging pawisan. Kaya lang medyo pagminsan naiirita ka dahil sa pagyuko, tayo, ganyan. Second player, 6 blocks. Pero para iwas buryong, idinadaan na lang daw nila ito sa chikahan. Kung nakasilip kami, may mga butas doon. Kaya kahit nagkukwentuhan kami, alam namin, tsaka nabibilang namin yung bolang dumarating. Pati mga nakakalat na pin, naaalis namin. Sa trabahong ito, kumikita sila ng 150 pesos kada araw. Pero okay na rin daw, basta't may hanap buhay. Kung minsan, may customer na namamali. Kung minsan, nag-aapat sila ng bola. Doon nagtitimula yung disgrasya na tinatamaan kami. Sa umpisa lang naman po mahirap eh. Tapos pag nasanay ka na, parang naglalaro na lang kami doon sa likod. Kung compare doon sa makabago, mas mahal siya. Affordable, payo ng masa, sabi nga. Yung tao, kahit mainit siya, siguro na rin sa kanila, yung iba gusto nila yung pinapawisan. Samantala, kung ang fresh milk ngayon nakabote, alam nyo bang nung unang panahon, idinideliver ito fresh ng mga tinatawag na milkmaid o lechero. Dito sa itinuturing na Milk Capital of the Philippines, ang Nueva Ecija, hanggang ngayon, meron pa ring mga lechero. Gatas po! Te, gatas po! Katulad ni Aling Mercy, alas 4 pa lang daw ng umaga.
Kayod Kalabaw, sila ng kanyang mister na si Mang Soilano. Halos 1 oras daw tumatagal ang pagkuha nila ng gatas. Labing 2 mga bote ang napupuno nila araw-araw na naibibenta nila 25 pesos kada piraso. At pagpatak ng alas 6 ng umaga, inilalako na nila ang mga ito. Gatas po. Gatas nyo. Sa Isidro pa ako, pumunta dito, bibili ng gatas at sa apo ko. Every other day ako bumibili sa kanya. Gusto kasi ito ng mga bata dahil sariwa siya. Kabila po isa. Sarap. Malinis siyang magbumatas bago niya gatasan. Hinugasan mo na yung kalabaw. Kasi nakikita kasi paggatas niya kaya alam ko eh. Bagamat hindi kalakihan ang kita, itinutuloy pa rin ng mag-asawa ang gawaing ito. Lalo pat pakaunti na raw ng pakaunti ang mga nag-aalaga ng kalabaw sa kanilang lugar para sa gatas. Wala naman kaming alam na ibang hanap buhay kung hindi sa bukid. Tapos, yung kalabaw, mas mabilis dumami. Tapos, may kita kasi kami sa gatas ng kalabaw. Tapos, yung anak po, pwede mo pa siyang ibenta. Another pang dagdag sa mga tuition ng mga anak namin. Panggastusin sa araw-araw. 18th century, ipinakilala ng mga Kastila sa Pilipinas ang kalesa. Status symbol nga raw ito noon. Mga ilustrado o yung mga mayayaman lang ang may ganitong uri ng sasakyan. Dito sa Pampanga, parang pang 19 kopong-kopong pa rin ang kalsadang ito. Puno ng mga kalesa. Pero dadalawa na lang pala ang natitirang gumagawa ng gulong ng mga ito o yung mga tinatawag nilang gareta. Isa rito, si Mang Policiano. Tito kong una, silang gumagawa ng kalesa. Ngayon, yung mga pinsan niya, naturuan niya. Sa paggawa ng gulong ng kalesa, para hindi madulas ang pagpapatakbo rito, nilalagyan nila ito ng goma na nakapaikot sa gulong. 12 anyos pa lang daw si Mang Policiano, gareta na siya. Kumikita raw siya noon ng hanggang 50,000 pesos kada kalesa. Pero dahil moderno na ang panahon ngayon, humina na ng husto ang kanyang kita. Akin lang naman, ang kamukha ko rin mahirap yung nagkakalesa. Imbis na 500 ng singil ko sa kanila, sasabihin nila, wala rin kami pera, ganito lang. Okay na, basta makasobra lang ako kahit papano. Sa mga mahilig namang manood ng sine, alam nyo ba na ang mga kopya ng ipinoproject na pelikula ngayon, naka-hard drive na, sa computer na pinapagana. Nasa amin na yung file, to this laptop, nakakonect siya dito sa projector. Dito, MP4 or hard drive, so ganun lang, kasimple. Hindi katulad nung nakaraan na mano-mano ang mga itong inilalabas sa mga sinehan ng mga tinatawag na lagarista. Yung pelikula, sinushoot dati talaga sa using yung film reels niya. Tapos doon din in-edit, ginugupit siya. Tapos using yung editing tape. So, ganun siya ka-analog. So, imagine mo, parang maraming picture siya na pinagdikit-dikit. Ang mga lagarista, karaniwang nakabisikleta. Binubuhat nila ang mga film acetate o film reel sa bawat sinehan. Kaya sila tinawag na lagarista dahil nagkakasabay-sabay ang mga screening ng pelikula sa iba't ibang mga sinehan nung araw. Dito sa Maynila, nakilala namin si Mang Willie, dating lagarista. 27 taon daw siyang nagpaikot-ikot sa iba't ibang mga sinehan noon sa Maynila. Halimbawa, 3 sine, naghahati sila ng rodo. Tigalawa sila, tapos pagdating tatama namin sa oras para na sinusunod para mahati ng gusto yung pelikula. Ang pinakamahirap daw noon kapag nagkakaroon ng tinatawag na kombinasyon kung saan halos nagkakasabay ang screening ng mga sinehan. Sa mga ganong pagkakataon daw, kailangan niya ng tulong mula sa kapwa niya lagarista. Merong naglalakad, halimbawa yung Dinet, saka Galaxy, kaya nilalakad agad. Tapos ngayon kung kinira mo saka Robinson, bike naman ang ginagamit doon. Delikado naman yun. Kung maghahatid ng pelikula tapos
Habang pahinga kami, nakapalun kami. Marami nang hinahang doon. Dahil karamihan sa mga tao, naasahan yung kinikita nila doon. Baga sa pantawid sa araw-araw. Bagamat nagsara na ang telon para sa mga lagarista, ang importante para kay Mang Willie, hindi raw malimutan na minsan malaki ang kanilang nagawa para ang mga kahenerasyon ko at ang mga nauna nakapanood ng sine. Wala na nga sa uso ang kanilang mga trabaho, pero sila ang kumakatawan sa panahon kung kailan ang hanap buhay mano-manong pinagpapaguran at pinaghuhusayan.